Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy, you are so worthy, 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 worthy of all glory. Faithful, you're faithful, you are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Holy, you're holy, you are so holy, 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 you are so holy. Faithful, you're faithful, you are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all
you're faithful. You are so faithful, faithful, faithful to me. Kumakain ba kayo? Ayun ay sa mga nakikinig. Dahil yung aking apong kasalukuyang ngumunguya. Mga kaibigan, mga kapatid, Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig ng daigdig. Halina kayo! Sama-sama na tayo sa ating napakasayang programa, Daily Life Sharing! Real life! Real talk, Real people! Awit tayo sa Panginoon. Pangungunahan tayo ni Zechariah Campoy ko. Yay! Ikaw lang, Lamang Jesus ang mamahalin. Sa puso ko'y walang iba iibigin. Sa buhay ko'y walang iba nitisin. Ikaw lamang, O Diyos. Ikaw lamang, O Diyos, ang lahat sa akin. Minsan pa, ikaw lamang, Jesus. Lamang Jesus Nagtsatsaga ang mamahalin. Sa puso ko'y walang ibang iibigin. sa buhay ko. Sa buhay ko'y walang ibang iibigin. Ikaw lamang, O Diyos. Ikaw lamang, O Diyos, ang lahat sa akin. Lahat ng may hiningan. Lahat ng may hininga,
Pagpuri sa ngalan niya, looban ito ng ating Diyos Ama. Katawan ay lighas, kasabay ng paglundag, pumalakpak ng may galak sa presensya niya. Ikaw lamang, Jesus, ang mamahalin. Wow, ang sarap niya naman, Ate Daisy. Kinataang sa puso kalimasa. ko'y walang iba Sabi niya. ibigin. Sa buhay ko'y walang iba ibigin. Lolo, mababa daw ang Ikaw key. lamang, O Diyos, At tanang rin. lahat sa akin. Amen. Lahat ng mahihinga. Lahat ng mahihinga Magpuri sa puri sa ngalan niya, kalooban ito ng ating Diyos Ama. Katawan Katawan na indak, kasabay ng paglundag, Malakpak. pumalakpak ng may galak sa presensya niya. Oh, beep, 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 beep! Beep, 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 beep! Hallelujah! Amusta na mga kaibigan ko dyan, mga kabangos ko dyan? Andyan na naman ako, dito naman po ako sa BLS. Kaya naman, mag-tag, mag-share, at mag-like dito lang sa Daily Love Sharing. Ano pang hinihintay nyo? Tara na! Beep, 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 beep! Lahat ng mahihinga, magpuri sa ngalan niya, kalooban ito ng ating Diyos Ama. Katawan na indat, Oh yes, kasabay ng paglundag, pumalakpak ng may galak sa presensya niya. Oh, shout out tayo dyan kay Sister Teresita Respicio. Sa Alicia Isabela. Yes. Nandyan po kami sa Cagayan, sa Abulog, sa Martes. At nandyan kami sa Isabela sa 15. See you mga taga Isabela. Praise the Lord. Kay Sister Daisy Calleja, kay Sister Letty Ramos. Yes. Welcome po sa Daily Life Sharing. Amen. Bumati Siyempre, kayo. kay Pastora Salve, Sir Wella, hello! Hey! Ayan, mapagpalang tanghali po sa ating lahat. Shoutout po kay Pastora Marivic Agsunod, kay Pastora Marivic Manga, at kay Pastora Yolanda Hiao. Shoutout po kay Pastor Rizal. Pastor! Yan. Kayo din. Good afternoon, everyone, to those who are watching all over the world. Talaga naman. Stop, look, and listen. And be blessed. Talaga ito, kahit kailan. Kakaiba. Shoutout po sa taga San Juan, Batangas. Yun. Dahil uuwi ako dyan mamaya, hintayin mo ako. Wow! Hallelujah! Bati kayo! Po, sa Pilipinas, sa Green Highlands, sa Edmonton. Edmonton! Canada! Shoutout po sa Green Heights, kay City Polo, kay Robin, Calleja, kay Juliet. Dito po kami mga anak. Manood kayo dyan. Yan! Hallelujah! Ayan na, bumati na si Pastor Rizal. Hello sa mga taga-kape at pandesal! Amen! Lahat ng mahininga! Lahat ng mahihinga, magpuri sa ngalan niya, kalooban ito ng ating Diyos Ama. Katawan ay indah. Katawan na indak, kasabay ng paglunggab, bumalakpak ng may galak Sa presensya niya. Sabi ni Pastor Presil, go go mga Bisaya! Ayan! Tama, go go mga Bisaya! Dahil ang bisita
itaas ang ibagayway. Sama-sama isisigaw, Diyos ay buhay. Wala pang nagpa-practice sa live. Palakpak ang iyong Yeah! Madali na! itaas at ibagayway. Hello, today is a miracle! Isisigaw, Diyos ay buhay. Sama-sama isisigaw, Diyos ay buhay. Amen! O kay saya at kay ganda ay sama-sama umaawit ng papuri, sumasayaw at kumakanta. O kay saya at kay ganda, tayong lahat ay sama-sama umaawit ng papuri, sumasamba. Sandali lang. Mayroong nagpoprotesta. Sabi ni Lea Poncion, ha ha ha! Nawala daw sa tuno, pati spelling na mali ah. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at iwagayway. Sama-sama isisigaw, Diyos ay buhay. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at iwagayway. Sama-sama, Isisigaw, sama-samang isisigaw, sama-samang isisigaw, Diyos ay buhay. Ala, ay sabi ng mga Batanggenyo, alto po. Aha! Ala sa tono. Hindi na bale, napapasaya naman namin kayo. Gutom na po, kaya wala sa tulong. Ay, Hindi po alto kasi mayroong sumamang tenor. kaya tenorchor na. Mga ka-daily live sharing, galing pa po sila sa street evangelism natin sa tapat ng City Hall ng Parañaque. Talaga namang mga extra miler ang mga lingkod ng Diyos. Umuulan, bumabagyo, ayos lang. Nagbibigay ng libreng kape sa malamig na panahon. At kahit mainit ang panahon, nagbibigay pa rin ng kape. May pandesal pa. Ito ang kasayahan ng naglilingkod sa Diyos. Amen po ba? Kaya lang meron akong kahilingan sa inyo. Tanungin niyo, sabihin niyo, ano po yun? Sa susunod, huwag naman kayo lang. Puro na lang kayo eh. Kayo lang din nakikita ko dito. Kayo din nakikita ko doon. Sa commentarista kayo din. May akay naman kayo. Dahil ang pag-uusapan natin ngayon ay global mission. Kaya missionin mo na ang pamilya mo, missionin mo na ang kapitbahay mo, missionin mo na ang lahat ng konsumisyon sa buhay mo. Isulat mo sa comment box, missionin ko ang konsumisyon ko. Tang twisted. Sino yon? Ikaw ang nakakaalam nun. Missionin ko ang konsumisyon ko. Mawawala ang konsumisyon sa buhay ko. Yan. Amen. Hello kay Paulita Ordinante ng Pangasinan. Praise the Lord. Hallelujah. Tayong lahat ay pinagpala. Awitin natin, minsan pa, Jesus. Minsan pa, Jesus, baguhin mo ako. Minsan pa, Jesus, ipuin ang puso. Tanging ikaw lamang ang katiyakan nito. Kaya't tanging hiling, minsan pa. Minsan pa, Jesus. Hallelujah. Minsan pa, Jesus, baguhin mo ako. Minsan pa, Jesus, hipuin ang puso. Dahil ikaw lamang ang katiyakan
Ako'y pinalaya sa grasya mo, tabag. Ako'y maniniwala sa grasya mo, tabag. Ako ay tiyak na tagumpay Sa grasya mo, sa grasya mo, tabag. Ako'y may kalakasan sa grasya mo, habag. Ako'y may kagalakan sa grasya mo, tabag. Kikilos ka, Jesus, minsan pa. Minsan pa, awitin natin, hallelujah. Minsan pa, Jesus, baguhin mo ako. Minsan pa, Jesus, hipuin ang puso. Tanging ikaw lamang ang katiyakan nito. Kaya tanging hiling, minsan pa sa grasya mo, habag. Ako'y pinalaya sa grasya mo, habag. Ako'y maniniwala sa grasya mo, habag. Ako ay tiyak na tagumpay sa grasya mo, habag. Ako'y may kalakasan sa grasya mo, habag. Ako'y may kagalakan sa grasya mo, habag. Kikilos ka, Jesus, minsan pa, minsan pa. Panginoon, salamat po sa isang napakalaking pribileyo ang iyong iligtas mo kami, Lord. Amen. Napakalaking biyaya ang iyong igawad sa amin na regalong kaligtasan. At hindi po namin ito pinagpunyagian. Hindi po namin ito pinuhunanan ng lakas, Panginoon. Kundi ito'y sadya mong libreng biyaya na mga binigay mo sa mga taong nagbalik loob sa iyo. Amen. Kaya Lord, aming panalangin patuloy na ang aming pakikipagtagpo at iyong pakikipagtagpo sa amin ay magamit po kami upang ipahayag ang iyong di matingkalang pag-ibig. Amen. Maihayag namin ang iyong pag-ibig na wala pong kapares, walang katulad, walang katumbas. Upang Lord, maranasan ng lahat ang yakap ng iyong pagmamahal. Amen. Sabi mo, Lord, sa 1 Corinthians 16:13, gawin nyo ito, bantayan nyo ito, laksan nyo ang inyong loob. Bagkus ipadama nyo ang inyong paglilingkod dulot ng inyong pag-ibig. Amen. Kaya Lord, salamat po sa napakayama mong biyaya. Salamat sa grasya mo. In Amen. Jesus' name. Amen. Praise Amen. God. Tatay, nung nag-mission ka sa kape at pandasal, ano ang ginawa ng Diyos sa buhay mo? Ang ginawa po ng Panginoon Diyos sa buhay ko nung maglingkod po ako sa kape at pandesal, binigyan niya ako ng kalakasan, kasiglahan at kalusugan sa aking katawan. Salamat po sa Panginoon. At ilang taong ka na? Ako po si Danilo Salamat, 78 years old na po ako. At patuloy na maglilingkod sa ating Panginoon. Salamat na salamat! Nanay naman, ikaw naman! Ang ginawa po ng Panginoon sa akin, sa aking paglilingkod sa kape at pandasal, katulad din po ng sinabi ng aking kabiyak, ang kalakasan, kalusugan, at inspirasyon ko po ito sa buhay ko. Amen. Salamat po. Ilang taong ka na, nanay? 73 years old. Ate Angie, ano masasabi mo? Isang 78, isang 73, kasama mo sa kape at pandasal? Yun na nga po, lalo ako lumalakas, Pastor. Yeah! Lumalakas ang aking loob. Yeah! Sa paglilingkod sa Panginoon, tunay na hindi po sa edad, gano'n, ang Yes. paglilingkod, kundi sa lakas na binibigay ng Diyos sa
Puso. Amen! Yan. Hallelujah! Kung may salamat, may Adan naman. Ang layo pa ng pinanggalingan. Alam niyo ba, itong si Adan na to, ang layo ng pinanggagalingan, mag-serve lang ng kape sa tapat ng City Hall. Yan! Ano ba masasabi mo? Siya po ay isa sa mga masisipag na manggagawa ng Dong Kampoy Foundation. Yan! Brother Chris! Maraming pong salamat sa ating lahat. Ang masasabi ko po ay blessed na blessed kami mag-asawa kasi pag kami ay may natutulungan ang iba, maraming biyaya ang bumabalik. Yun. Hindi lang sa amin, pati sa aming mga anak na nasa malayo sa amin. Saan po kayo nang gagaling, kuya? Sa Kaintapa po, Pastora. Wow! Kainta Rizal! Imaginin mo yan, mga kaibigan, mga kapatid. Saan ka pa? Halina kayo! Sama na tayo! Amen po ba? Salamat sa Diyos. Bago ako makalimot, may bisita po tayo nang galing ng Hawaii. Kaya kayo po ay pwede nang kumain. Hallelujah! Praise God! Sabi ni Pastor Harold Odal, saksi ako sa kasigasigan ni tatay at ni nanay, nakaka-inspire. Yun. Ang sabi ni Pastor Rizal Junior Santos, go, go, Kuya Danny and Ate Flor, salamat! Thank you! Salamat sa Diyos, mga kaibigan, mga kapatid. Ang apelyido po talaga nila ay salamat. Ayan. Ang apelyido din po ni Kuya Chris ay Adan. Oh, saan ka pa? Adan, it's done. Done deal na ang maglingkod sa Panginoon, Pastor Dong. Na, alam niyo mga kaabangers, talagang si Moses, di ba, alam natin doon sa Exodus chapter 3 verse 10. Kasi sa Acts 7 din, verse 23 to 24. Kasi nakita ni Moses po talaga, nakita ni Moses ang mga kahirapan ng kanyang mga kababayan, nakita ni Moses ang oppression ng kanyang mga kababayan, at naririnig, nakikita niya ang iyak at hibik. Kaya nga po narinig ng Diyos na ang kanilang hibik ay talaga narinig ng Diyos ang hibik. At dahil narinig ng Diyos ang mga iyak ng kanilang mga puso, mga dalahin, mga burden, kaya nga po kinatagpo ng Diyos si Moses. Amen. Yan, kaya kinatagpo ng Diyos si Moses. Sabi ng Exodus chapter 3 verse 10, I will send you. Yan po. Kaya ang encounter natin sa Diyos, pagkikipagtagpo ng Panginoon sa iyo, leads to mission. Leads to mission. Kaya hindi po talaga nakinatagpo ka lang ng Lord na hanggang titigil lang sa apat na sulok ng sarili mo para ikaw lang ang mag-enjoy niyan. Hayaan nyo ang iba ay mag-enjoy. Kaya ang Bible nagsasabi sa Genesis 12 verse 1 to 3, pinagpala ka upang maging pagpapala sa lahat ng tao. Kaya Lord, salamat po sa isang pribileyo na ito na kami ay iyong katagpuin, baguhin, iligtas upang ding magamit mo na magligtas ng iba upang makilala ka sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen, Pastora. Amen. Praise the Lord. Salamat ng marami, Pastor Dong. At nakaka-excite ang panahon na ito dahil, Pastor, kung kahapon ay nandun tayo sa Palmdale, California, ngayon naman tayo ay nasa Hawaii. Wow! Wow, Talagang grabe. ang Panginoon ang siyang nag-aanyaya, nagtatawag para magbahagi ng ginawa ng Panginoon sa kanilang mga buhay dito sa ating programa. Daily Life Sharing, Real Life, Real talk. Real People. Real people, alam mo mga kaabangers, kasi yan ay ang pagiging authentic. Di man perfect, pero ikaw ay authentic. Ikaw ay genuine. Bakit genuine? Kasi pinanday ka ng panahon. Amen. At ikaw lang ang nakakaintindi niyan sa pagkapanday na buong-buo ka ni Kristo Jesus. Amen. Ikaw nakakaintindi. Yan ang pagiging genuine mo. Kaya ikaw at ang Diyos, di man perfect, masasabi ng tao. Pero mga kaabangers, dahil ang Diyos ay nakatingin
sa mga tapat sa Kanya. Sabi ng 2 Chronicles, nakatingin ang Diyos sa mga tapat sa Kanya at Kanya talagang pagpapalain ang mga taong nakatuon sa Kanya. Wow, praise the Lord. Kaya sabi ng Acts 7:34, sabi niya, and now, sabi niya kay Moses, I will send you. I will send you. Mayroong lugar po yon. Kaya may lugar ho talaga. Kung saan ka lugar na dinala ni Lord, tinawag ka dyan upang magdala ng mga kaluluwang balik sa Diyos. Ay, last na, Pastora. Ampo. Sa Proverbs 19, di ba? Verse 17. Ang mga taong tumutulong sa mga yan, ikaw ang may pautang sa Diyos. Yan. Wow, grabe yan. Ikaw ang may pautang sa Diyos at hindi papayag si Lord magkautang sa iyo. Kaya susuklian niya ang iyong mga tinanim. Wow. Alalagaya, Pastora. Amen. Magtanim ka lang. Yan! Amen! Magtanim ay di biro. Oo. Kapong na kayo ko. Pero, sigurado naman ang ano. Oo, kaya sabi ng Psalm 62 verse 5-7, ang expectation mo ay dapat doon sa Diyos na tinaniman mo. Amen! Oo. Kaya mga kaibigan, mga Yes. kapatid, tayo ay pinagpala sapagkat ang bisita natin ngayon ay highly recommended ng bisita natin kahapon. Wow, grabe. Sila po ay magkaibigan. Galing daw po sila sa iisang simbahan. Yun. Imaginein mo yan, Pastor Dong. Uh-huh. Sila na ang nagkukwento. Magpatotoo ka sa daily life sharing. Yun, talaga naman. At hindi lang yung pastor, we have a common friend. Yung mga pamilya natin sa Hawaii, ang Almosara family, Wow, kaibigan talaga. din po niya. Oh, glory Praise to God. the Lord. Kaya mga kaibigan, hawakan niyo na ang inyong mga cellphone. Tayo ay matuto sa ating kaibigan sa bisita natin ngayon. Paano ba siyang naglakbay? Sapagkat ang topic natin ay global mission. Wow, tindi. Yan. Sige nga po, gayahin nyo nga si Sister Rose Manga. Sabi niya, kaya kami napadpad sa Iligan City, Mindanao. From Parañaque City to Mindanao. Yan ang misyon. Oo. Isulat nyo nga sa comment box, ano yung transition na ginawa ng Panginoon sa inyong buhay? Inalis ka sa iyong comfort zone. Taga Parañaque, napunta sa Mindanao. Tagalog, napunta sa lugar ng mga Bisaya. Ang kinakain dito ay mga steak. Ang pagdating doon ay iba ang lasa ng pagkain nila. Grabe namang adjustment yan. Narinig natin ang kwento ni Pastor Ruben Red Manga nung nakaraan. So, ang misyon ay masaya kasi nakakapagpalakas ka ng iba. Mahirap, pero may bunga. Amen! Kaya mga kaibigan, wag na nating patatagalin pa. I-welcome natin live via Zoom ang ating bisita from Hawaii. Siya po ay Ilocano, si Pastor Seer Domingo. Welcome, Pastor Seer. Sorry, Pastor, nakamute po kayo. Okay. Maraming salamat, Pastor Dong at Pastora May, sa pagtanggap nyo sa akin na maging guest ninyo sa oras na ito. Magandang hapon sa lahat ng nakikinig sa napakagandang programa na ito na The Hub of Christ. At sabi nga ni Pastor Dong kanina, sabi niya daily life sharing daw. Kaya maraming salamat po. Ayan. Amen. Amen. Batiin mo naman ang mga importante at minamahal mo. Ayan. Okay. Maraming salamat at gusto ko rin batiin lahat ng mga mahal ko sa buhay sa Hawaii. Mas majority na siguro ang mga relatives namin dito, pero marami pa akong mga kamag-anak dyan sa Pilipinas. Marami doon sa Ilocos Norte, marami sa Maynila, marami din sa Romblon, marami din doon sa Mindanao, sa Davao del Norte, Davao City. Kaya mayong gabi or mayong hapon sa inyong lahat dyan. Mayong gabi naman doon sa California. Marami kaming kamag-anak around the world. At kahit doon sa Israel, mayroon akong kamag-anak doon. Pastor, mukhang lahi ka talaga ni Abraham. May kamag-anak.
O di ba dinadala siya sa iyong mga kamag-anak? Ayan, Pastor, meron po ba kayong pamilya na sarili ninyo? Asawa, ilan ang anak? Meron naman. Ang asawa ko ay originally born sa Negros Oriental, pero lumaki siya sa Romblon at nag-aral siya, tumira doon sa Maynila. Kaya sa Maynila na kami nagkita. Ilocano at Bisaya nagkatugma doon sa Manila Bethel Temple sa Maynila. Pareho. Ilocano, Bisaya. Ako'y taga Negros Oriental. Ako yung taga Isabela. Tugma. Yes! Okay. Hallelujah! Pinagpala naman. Hallelujah. Live na rin na nakikinig si Pastor, kumpare kong Pogi-Pogi, Ernest Almosara. Hello, kumpare! Praise the Lord! Nako, Praise the Lord. Pastor, ano pong pangalan ng misis nyo at ilan po ang inyong naging anak? Okay, so ang pangalan ng misis ko, Ederly, formerly Santiago, ngayon ay Domingo na. Siyempre, Ederly, Domingo, at 3 ang aming naging anak, 2 babae, at ang bunso namin lalaki. Oh, wow. Ang galing naman. Sige nga, magkwentuhan muna tayo, Pastor. Dahil nasabi sige. mo, Ilocano ka. Yan, saan sa Ilocos po kayo, Pastor? Dadaanan namin yan next week. Okay. Tubo ako ti San Nicolas, Ilocos Norte. My father from Barrio 9, San Nicolas. My mother from Barrio 10, San Nicolas. And then because of hardships of life, kailangan doon kami sa Solsona dahil doon ang mga lupain ng aming mga kamag-anak at kami doon ay magsasaka sa Solsona, Ilocos Norte. Oh, doon din po kayo nag-aral. Doon ako nag-aaral sa Solsona ng elementary, tapos doon sa Lawag City ako ng high school, tapos doon naman ako sa Fiat University ng college, and I graduated Bachelor of Science in Electrical Engineering. Uy! Electrical engineering, naging pastor. Talaga. Sige, bago natin pag-usapan ang iyong college life, ano po ang unforgettable story mo nung ikaw ay elementary? Ang unforgettable experience ko nung elementary ako, muntik akong namatay nung grade 1 pa lang dahil nag-swimming kami doon sa malapit ng lake ng aming eskwelahan, at nag-swimming kami at meron yon talagang malalim na parte ng lake at muntik na akong nalunod doon. But I really thank God kasi at early age napakinggan ko na ang salvation of the Lord, tinawag ko ng Panginoon at linigtas niya ako doon sa imbes na malunod ako, I really thank God na linigtas ako ng Panginoon. Wow! Ilang taon po kayo, Pastor, nung kayo na-save? I would say na mga early age pa lang, mga 5 years old, napakinggan ko na ng Word of God. Dahil mga missionaries, mga pastors, pumupunta sila sa amin. At ang mga magulang ko na born again sila from Catholicism to becoming Christians, born again believers. Kaya bata pa ako na ririnig ko na ng gospel. Wow! Ang galing naman. Pastor Dong, tama talaga ang Biblia, ano po? Train up a child in the way he should go. Batang-bata pa, nakarinig na ng Ebanghelyo at natanggap sa puso niya ang salvation ni Jesus Christ. At saka, Pastora, hindi po religion ang nawala sa tao. Ang nawala sa tao ay paghahari ng Diyos. Kaya kaharian ng Diyos ang kailangan ng tao. Amen. Paghahari ng Diyos ang kailangan ng tao. Kaya sinabi niya, seek ye first the kingdom. Kaya wala pong mali, wala pong masama sa religion
Pero kailangan po nating hanapin ang paghahari ni Lord. Amen. Yan po. Kaya yan po yung ating hanapin. Kaya yung bata pa lang siya, yun ang natagpuan niya. Yan. Kami din po ng mga bata, kami ang sisipag ng mga Methodist ng DVBS, Daily Vacation Bible School, pag summer. Kaya saludo kami sa lahat ng mga umaabot sa schools. Pinagpala kami sa pamamagitan ng inyong masisipag na pagtatanim. Ganyan din sa amin, Pastor J. Isabela, Nagadote Missionary, Mapanda. Nagpupunta sila para magbahagi ng ebanghelyo. Noon din, Pastora. Apo. Kaya kami pupunta sa simbahan, ang daming pagkain. At dahil mga bata kami doon, dadaling kami sa Sunday Sa group. Sunday school. Sunday school. Ah. At may pagkain doon at tinuturuan kami ng mga kwento ng mga buhay na kinatagpo ni Lord. Wow! Sige nga sa mga nakikinig, sino sa inyo dito ang naabot ng Daily Vacation Bible School o ng mga summer classes ng Children's Church? Sige, sulat nyo sa comment box. Sige, Pastor, maliban doon nung elementary, na sabi mo at naintindihan mo, yung salvation, na iniligtas ka talaga ng Panginoon. Nung, high school ka, ano naman ang hindi mo makakalimutang kwento? Ang high school ko naman, yun, mga kaibigan ko doon na nagka-camping kami at malaking blessing ng Panginoon at marami kaming napupuntahan na camping sites at we really enjoyed our companionship na sa high school na hindi namin makakalimutan yung mga pag-outing namin, pag-salo-salo namin, mga doing our projects together, at saka yung mga junior-senior proms. Wow! Yun. Oo, masaya. Iba-iba talaga kwento, no? Nung elementary, life and death. Pagdating sa high school, rejoicing. Saya-saya. Pastor, meron ka bang, kung may high school life, totoo bang may high school love ka din? High school crush. Meron naman. Ang saya niyan. Maaari niyo po bang ikwento yan, Pastor? Nako, kahit meron akong crush noon, pero mas nangingibabaw yung mga payo ng aking magulang na mag-aral muna. Yun, talaga naman. Bago harapin yung mga ganyan. Dahil sabi nila na dahil mahihirap sila, kung pwede lang, dahil wala silang mapamamana sa amin, kung makapag-aral man kami, yun ang ipamamana nila sa amin. At kahit saan kami, yung sulok ng mundo pumunta, at yun ang aming number one na wealth na mabibigay nila sa amin. Wow, grabe. Pastora, karunungan, kaalaman, yun ang mayaman. Oo. Kaya maraming problema, Pastora, kasi yung immaturity, walang ang alam, walang karunungan, walang kaunawaan. O kapag meron ka yan, yan ang pinakamayaman, hindi talaga basihan ng karamihan ay pera. Salamat sa Diyos sa nagtuturong mga lola. Yun, Sabi ni talaga. Pastor Harold Odal, ako po assistant ni Lola noong bata pa ako, taga-bit-bit ng snacks sa Vacation Bible School Kids. May tawa siya he. Anong ibig sabihin, Pastor Harold? Taga-bit-bit kasama ng nauna ka ng nag-snacks? Ganun ba yan? Nauna ng Sabi ni pagkain. Pastor Marieta Kiachan Ramiro ng Santiago City, kabait po. Yan. So, ibig sabihin, Pastor, high school crush lang, walang high school girlfriend. Yeah. Ay, wala. Oo. Ang bait na. Crush lang yun. Oo, kasi yung nagsasalita kanina, elementary pa lang, may boyfriend na yan. Sa kanya, Pastora, Apa. ligaw tingin lang. Parang ikaw din yun Hanggang tingin lang. Sabi ni Pastor Bimbim Baluyot, kasama talaga ang pagkain, Pastor, sa children. Ako din po nakakasali sa DVBS, tapos naka-second po ako, kaya nung graduation, ipinakabisado sa akin ang buong Psalms 23
Kaya naging life verse ko na po ito. Wow, grabe, ano? Ang sarap talagang maglingkod. Sabi ni Bishop Joey Lapitan, ako po, taga-timpla ng kape. Wow, ngayon, bishop na. Sabi ni Pastor Jairus Daniel Andanar, hindi po ako nakapag-VBS nung bata pa ako. Kaya pinagpala po ang mga bata ngayon na involved sila sa VBS. Yan, tama po yan. Ano? Sige, Pastor, college life naman. Kwenta na, nakatawid na ang taga-probinsya napunta na ng Manila. College life, Okay. Pastor. Ang college life ko naman ay napakasaya dahil kahit na busy ako sa school, mas involved ako sa ministry ng mga young people doon sa church namin. Dahil pag Sunday na services, talagang naglilingkod kami sa Panginoon, and then sa hapon meron kaming youth fellowship, meron kaming kantahan, meron kaming mga prayer time, at pag matapos kami sa mga activities namin, we go out witnessing sa mga streets of Manila. Tapos pag Monday, we have our overnight prayer meeting. Pag Tuesday, mayroon kaming yun choir practice. At kung Wednesday naman, meron kaming Bible study. At kung Thursday, mayroon na naman kaming mga fellowship at mga practices ng mga songs for the coming Sunday. And then Friday, Holy Ghost Rally. Pag Saturday naman, meron kaming outstation sa mga squatter areas. At we sing songs, we share the story of the Lord's salvation. And kahit pandesal lang ang aming pagkain sa lunch, masaya na kami. Kaya ang college life ko, masaya talaga dahil kung sa school, I'm fully fulfilled sa mga field trips namin, sa mga school work namin, at sa church life naman talagang napaka-productive ang aking mission sa together with our group of young people, kasi meron kaming group na we call God's Rainbow dahil 7 kami sa grupo na yan, and we traveled around the Philippines. Wow, grabe. Ang galing. Rainbow Pastora, iba-iba kulay. Oo. Iba pa kulay. College pa lang, nagsimula na siyang mag-mission. Pastor, sandali nga, bago yung mission, bakit mo pala kinuha ang electrical engineering? Tapos sa loob ng pag-aaral mo, puro ka church, mission, nakakapag-aaral ka pa ba no? Siyempre naman, kung unahin mo ang Panginoon, katulad ng shinare ni Pastor Dong kanina, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. E di siyempre, sinabi ng magulang ko, mag-aral kayo ng mabuti para meron kayong wealth of knowledge and education, and then the Lord will bless you. Wow. Sabing ganon. Kaya, talagang inuna ko ang Panginoon, and I have the time to study, and it's so easy to do homework. Wow, grabe, no? Pastor, what makes you decide na kumuha ka ng electrical course? Okay, ganito yon. Yon aking brother-in-law na pastor noon, sabi niya, kung gusto mo ng mas magandang buhay at gusto mo ng mas mayaman ang kinabukasan mo, maganda kung mag-electrical engineer ka dahil ngayon wala pa tayong kuryente dito sa probinsya. At mataas ang sweldo ng mga inhinyero. Kaya yun ang natanim sa isip ko. Dahil wala pa kaming mga radyo noon, growing up, wala pang TV, wala pang kuryente. Tama nga yun kanyang suggestion na yung mga engineers maraming pera dahil
mataas ang mga pinag-aralan. At talaga naman nung mga high school or college na kami, then the electricity, inuumpisahan na nila na nakakarating na rin doon sa probinsya namin. Wow. So, sa madalit sabi, meron talagang nag-motivate. Yan. Oo, oo. Natap- Pastor pa. Pastor pa. Yung aking brother-in-law, dahil yun aking sister, nakapag-aaral na ng Bible school at pastora na siya noon. Oh, ang galing. Iba talaga pag merong gumagabay. Ano po? So, nakagraduate po kayo ng electrical engineering. Oo, at saka nakapasa rin ako ng board exam ng electrical engineering. Wow! Ang galing. Congratulations, Pastor. One thing, board exam, electrical Yes. engineering. Paano kaya ang nangyari? Ang isang electrical engineer ay naging pastor. Wow. Pastor, paano niyo pong pinagbabalanse yung mga panahon na kayo ay nag-aaral at the same time ay nagmi-misyon? Hindi po ba kayo nahirapan nun? Hindi. Talagang napakadali. Wow. Dahil kung bata ka pa, ma-sharp pa yun brain mo at madali kang maka-absorb ng education. Oo, Pastor. Napakagaan. Kung titingnan mo sa paglilingkod, napakagaan ang pagpuso ang nagiging batayan kaya ka naglingkod. Kasi napakagaan. Kasi anything you do na galing sa puso, magaan. Pag anything you do na galing sa balikat, mabigat. Oo, kasi ang pagitan lang ng puso at balikat ay gadangkal lang. O, dangkal lang ang pagitan. Kaya, Pastor, hindi talaga ikapagtataka kung bakit yan madali sa'yo. Pero ano po bang mga masasabi mong challenge sa mga time na yon na sa iyo man magaan, pero yung mga challenge sa paligid mo, mga hamon sa paligid mo para makita yung maturity mo, mayroon mo ba nung mga time na yon? Meron namang mga challenges talaga kahit sino sa mundong ito. Whether you are born again or hindi ka born again, may mga challenges. Yeah. Pero ang mga challenge sa akin noon, yun talagang mahirap ang buhay, pero I just trusted the Lord na siya ang mag-supply ng kailangan. Amen. So, paano mo masabing mahirap ang buhay, Pastor, yung na time na yun nung challenges, yun yung sinasabi mo, kahirapan? Ano po bang mga kahirapan na masasabi mong specific na para makita ng mga nanonood natin na hindi yung hirap, totoo rin ang kahirapan, pero totoo din yung katotohanan na kailangan mong bumangon sa gitna ng kabigatan? Ano ang mga specific na kahirapan na kinaharap mo noon? Ang specific na hinaharap ko noon yun sa finances dahil ang magulang ko pareho silang magsasaka. Kaya kuminsan hindi sapat yung mga pera na ibigay nila sa akin. Kaya kailangan mag-trust ako sa Panginoon na sinasabi ko, Lord, sinabi mo sa Philippians 4:19 that you shall supply all my needs according to your riches in Christ Jesus. Mahirap ang buhay ng pamilya ko, pero ikaw hindi ka mahirap dahil sa'yo lahat ng nandito sa mundo ito. At kung ano ang inumpisahan mo sa akin na mag-aral, edi kailangan isupply mo ang aking mga finances. And the Lord was faithful in supplying all my finances all the days of my life. Sa aking college life at saka hanggang ngayon. Wow. Experientially, Pastor, kasi ang sinasabi mo ngayon ay yun yung ano mo napaka-intimate mo kay Lord eh. Yan ang dahilan eh. Yung intimacy mo kay Lord, ang tawag niyan godly force, yung force from the Holy Spirit. Paano mo ba na encounter experientially
na natanggap mo ang iyong kaligtasan kay Lord? Kailan din po yun? Nung teenager na ako at nasa Maynila, yunaya ako sa church at doon naging mas klaro ang salvation na pagka-share doon sa pulpit at hindi lang yon kailangan na pag tinanggap mo ng Panginoon Jesus, tanggapin mo ang baptism, water baptism, in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Kaya, kung matanggap mo yon, water baptism, meron pa naghihintay na gift ng Panginoon, sabi doon. At sinasabi doon sa Acts 2:38 na the Lord will give you the gift of the Holy Spirit. Kaya doon, nung teenager ako, I was baptized in water and then nabaptize pa ako ng Holy Spirit. Kaya kahit dati nung growing up, mahiyain ako at ayaw ko na nasa front, ayaw ko nang ma-recognize ng mga tao, hindi ako yun people person. Pero nung tinanggap ko ng Panginoon, ng water baptism and the baptism of the Holy Spirit, the more na naging people person ako at naging vocal ako, outspoken ako, and naging friendly ako sa mga tao. Wow, grabe ano. Yun yung maliwanag na experiential, hindi lang mental. Oo, kasi yan yung, may dalawa kasing klaseng pananaw eh. May iba yung mental salvation lang, mental, pero sa isip lang nila, ligtas sila, pero ang kanilang mga ginagawa mukhang hindi ligtas. Mukhang ang ginagawa, mukhang lihis doon sa ginagawa ng salita ng Diyos. At makikita mo na madaling magsabi na sabing ligtas, pero yung action, yun ang mas nagsasalita kung ligtas ba o hindi. Yung action, makikita mo kasi Matthew 12:33, di ba? Ang sa bunga nakikilala kung anong ugat ng puno. Oh. Sa bunga nakikilala anong ugat ng puno. Sa iyong mga sinasabi, pastor, at sa iyong mga ginagawa, yung kahirapan, sabi mo, ay hindi po yan hadlang kasi mayroong force of truth na nasa loob mo na nagsasabing, I can do it. I can do all things through Christ who strengthens me. Oo, maliwanag na ngayon. Nakikita ko maliwanag yung salvation na gift na tinanggap mo through the Holy Spirit at sa pamagitan ng buhay ni Kristo Jesus. Ngayon, Pastor, bakit tinawag na masasabi mo global mission? Bakit global mission ang napili mo? Kasi, di ba, ang sabi sa Acts chapter 1, verse 8, you shall receive power. Kung natanggap mo yung power na yan, yung kapangyarihan ng Panginoon, when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Kaya, kailangan paluwagin din natin ang asing isipan na, Lord, sana wag lang dito sa probinsya ko, wag lang dito sa pamilya ko, wag lang dun sa neighbor ko, kundi talagang all over the earth, global. Kasi sabi mo, Jerusalem, yan ang pamilya mo. Judea, yung kapitbahay mo. Samaria. Di wag kang tumigil sa Samaria, kailangan pumunta ka pa sa end of the earth. Wow, grabe. Hallelujah. So, paano mo, okay. Kasi, much is given, much is required, di po ba? Kung ano yung binigay sa'yo na conviction ni Lord, yan, all the earth. Ano naman ang participation mo sa sarili mo? Paano ko ba automatic ba yan na maabot kong all the earth?
Automatic ba yan na gano'n na lang? Salita na yan? O anong ginawa mong participation para masasabi mo na magkatotoo ang mga salita na yan sa buhay mo? Okay? So, ngayon, nung lumipat na ako dito sa Hawaii, young people pa lang ako noon, in my 20s. Umattend ako ng isang church na hindi ko pa kilala noon, pero invited kami together with our young people. At doon sa service na yon, meron na nalangin sa akin na hindi ko naman siya kilala. Pero linay hands niya ako at sabi doon sa sinasabi niya, "You will be my witness and you will travel around the world." Eh di sabi ko, sa isip-isip ko habang pinapakinggan ko yun, papaano yan? Eh, bago pa lang ako nagtatrabaho. At paano yung mangyari? Eh, hindi ka naman basta-basta makaalis sa trabaho mo. At wala naman akong malaking ipon. Paano ka mag-travel ng around the world? Kaya, painot-inot lang yan. Naniwala lang ako sa Panginoon at sabi ko, okay, Lord, do it in your own timing. Kung talagang totoo na ikaw ang nagsabi nun through that woman na hindi ko naman kilala, then you will do it in your time. Kaya nung 1998, nag-travel ako na mag-isa, pumunta sa Israel, na doon ko na-receive ng call of God na sinabi sa akin doon nung talagang na ramdaman ko ng Panginoon na nakikipag-usap sa akin. Dahil totoo pala, sabi ko, na may Jerusalem. Totoo pala na may Israel. Hindi lang pala kwento-kwento doon sa Bible. Kasi yun sinasabi nila, dito yon pinanganak si Jesus, dito yon nagministry si Jesus sa Capernaum, sa Galilee. Dito naman siya sa Jerusalem, sa Calvary na talagang pinako. And so, doon ako talagang umiyak nung sinasabi ng Panginoon sa akin, I'm calling you to be an ambassador for Israel. The more na, sabi ko, wow, hindi lang pala ako magta-travel around the world, kundi ambassador pa ako ng Israel. Kaya, from that time on na, nung 2000, I brought a group of my relatives na dinalaw namin ng Israel and some other friends and relatives sumama din sa akin. At doon na nagumpisa ng aking dadala ng mga groups of people from all over the United States and then from Philippines, yung ibang pasahero. At nakapunta na ako sa Europe, sa Israel, sa Middle East, and then continue to go around the world. Pero sa Israel lang, 22 times na ako nakarating doon, and I have officiated ng water baptism ng more than 400 na kaluluwa sa Israel. Kaya na-fulfill na yon prophetic word ng woman of God na nag-pray sa akin na I will travel around the world. Kasi more than 40 countries na, to be exact, 45 countries around the world ang aking narating na. Wow, grabe. Antindi sa simple mong yes kay Lord. Yung pagsimple mong pag-oo kay Lord. At paniniwala kay Lord, yung yes mo na nilaki pa ng paniniwala, pagtitiwala, na noon yung tingin mong wala ka, kapos ka, simpleng trabahante, simple pero simple but powerful na trabahante kasi nakilala mo si Lord at sa isang mahimalang paraan ay nakarating ka ng Hawaii. At sa Hawaii mula doon, yun yung ang tawag niyan ay pinakahagdanan mo. Oo, ang tawag niyan sa eroplano pa, doon ka nag take off.
Di ba? Tama ba ako? Oo. Oo. Doon ka nag-take off. Now, Pastor, anong mga pangyayari na mahimalang paraan ni Lord? Paano ka nakatungtong ng Hawaii? Mula Pilipinas. Yun ang gusto ko marinig. Okay. Alam mo noon, bata pa ako, maraming mga balita na noon na maganda daw ang Hawaii. Kaya yung mga sakadas, sumakay sila ng barko, pumunta ng Hawaii, mayroon kami mga relatives na ganon ang ginawa. At sabi nila, paraiso nga daw ang Hawaii dahil mas nakakaipon sila ng pera at nakakatulong sila sa mga kamag-anak nila sa Pilipinas. Opo. Kaya ang nangyari, ang aking father nakapunta rin noong 1927 dito sa 1920s actually. 1920s, I think 1927, karating dito sa Hawaii. Pero nung after the war, bumalik naman sa Pilipinas. Kaya doon nakapangasawa at nagkaroon ng families. So, paano ako nakatungtong dito? Dahil yung mga ate ko, kuya ko, nag-tourist visa sila dito sa Hawaii. Pero yung iba naman, naki-partner sila ng US citizen hanggang sa na-petition nila ang aking mga magulang noong 1970s at nakarating ng magulang ko dito sa Hawaii. At yun naman ang tulay kung paano ako nakarating dito sa Hawaii, yun aking magulang, pinetisyon naman ako. Kaya noong 1980, dumating na ako dito sa Hawaii. Wow, grabe, no? May bumit-bit pala talaga sa iyo. Mga kabangers, huwag niyong maliitin ang bubibit-bit sa iyo para dalhin ka doon sa lugar na doon ka pagpalain. Yeah! Pastora! Salamat sa Diyos na nagbukas. Maliwanag na, Pastor! Yung legacy of continuation. Yan! At ang sinimulan ng Diyos sa mga magulang at pagpapala ng Diyos dahil nagkaroon ng bayaw na pastor, malalim ang pagkakatanim ng pundasyon sa salita ng Diyos. Kaya ang bunga, masagana ang bunga. Pastora, Apa. biro mo 45 nations na ang nakaabot niya para ang mga taong ito. Biro mo 400 na tao. Wow. Literally na-baptize niya sa lugar ng Israel. Yon! Praise the Lord! Pastor! Nako, pag-usapan nga natin, Pastor Dong, yung transition niya. From Philippines, living to Hawaii. Ano po ang transition? Meron po bang pagkakaiba, Pastor? Ang pagkakaiba, yun, comfort of America and food of the Philippines. Ala! Ano kaya? Comfort versus food. Ano kaya yun, ha? Akala ko ba napakaraming Ilocano sa Hawaii? Awan ti pinakpatin ka. Kasi dito sa Hawaii, andito lahat ng mga klaseng pagkain sa Pilipinas. Okay. Kaya comfort of America pagkain dito dahil katulad sa likuran ng bahay namin, meron kaming avocado, may langka. At yun langka may 3 variety, crunchy na langka, mayroon vanilla langka, meron pang honey langka. Tapos meron akong tanim na Bangkok Santol, meron akong lansones, meron akong atis. Ano pang hanapin mo dito sa Hawaii? Lahat ng prutas, lahat ng mga pagkain, andyan na. Kahit ano pa ang isipin mo, andito sa Hawaii. Pastora, kung may 12 anak si Israel, meron din siyang 2 iba't ibang klaseng bunga, 12 in 1. Ang saya-saya. Talagang, Pastor, Ilocano nga siya. Sa bakuran. Ang lupa,
hinuhukay talaga. talaga, Yan. mama, grabe. Hindi lang po siya. Ay, marami akong gulay. Oo, Marami yan na. akong tanim sa garden ko. Kaya 12 in 1 na nga. Oh! Yan, mga ka-daily live sharing, makikita ninyo habang kami nagkukwentuhan yung sunod-sunod ng mga pictures, In one mga place. lugar na napuntahan ng ating mahal na Pastor Seer. Sabi ni Sister Rose Manga, wow, ang dami nyo na pong narating for a divine purpose, lalo na sa Israel, na personally, na ma-witness kung ano ang nabasa natin sa Bible. You are blessed, Pastor. Wow. Amen po. Pastor, ako din, I have a share ng Israel last year. Hindi lang sumama si Pastor Dong sa amin. Together with my sister, brother-in-law, and my eldest son. Napakaganda talaga dyan na matungtungan mo kung saan tumungtong ang Panginoong Jesus. Malakaran mo kung saan siya lumakad. Tuwan-tuwa talaga ako. At ang pinaka-memorable sa akin ay nung nandun na kami sa Garden Tomb. Doon ako talaga iyak ng iyak. Of all times, Pastor, is a tourist spot. Of all times, yun yung walang tao. Binigyan ako ng Panginoon ng moment with Him. Iyak ako ng iyak. Tinawagan ko yung asawa ko pa. Ito na yung Garden Tomb. Nag-iiyakan kami mag-asawa. Nananalangin kami. Nagpapasalamat kami sa Diyos. At sabi namin, Lord, ito na, patuloy kaming maglilingkod sa iyo. Di kami hihinto habang kami nabubuhay. At pagkatapos, nung umalis na ako, nagkaroon na kami ng communion. Alam niyo po ba, doon dumating ang mga tourist na napakarami. Sunod-sunod mga nakasakay sa bus. Sabi ko, Lord, salamat sa moment na binigay mo sa akin. What a blessed place. Talaga naman ang makatungtong doon. Pinagpala tayong lahat. Amen po ba? Pastor, maliban doon sa bit-bit mo pa rin yung pagkain, ano po? Hindi ba nawaglit sa isip mo na bumalik pa rin sa Pilipinas para magmisyon o nanatili ka na lang sa Hawaii at nagpunta sa iba-ibang bansa? Lagi naman akong umuwi sa Pilipinas dahil nakapag-plant na kami ng mga 12 churches sa Pilipinas. Amen. Grabe. Saan-saang mga lugar po, Pastor? Doon sa Solsona, Ilocos Norte, my hometown. At mayroon din doon sa Ilocos Sur. Mayroon din doon sa, nagplant din kami doon sa Claveria. Claveria, Cagayan. Doon din sa, nagplant din kami doon sa Nueva Ecija, sa San Isidro, sa Saragossa, sa Gimba, sa Nagpandayan, sa Santa Rosa. And so many places. At saka ngayon we are having an ongoing project na inaprubahan ng board namin. Mag-start kami doon sa Burgos, Natividad, Pangasinan. Wow! Grabe. Ano po ang pangalan ng inyong simbahan, Pastor? Maranatha Christian Church and Academy. Wow! Galing na. Academy, meaning merong school. Oo, nagkaroon kami ng school from K to 12. Wow! Grabe. Ang galing. Ang aking misis, siya ang principal, ako lang ang administrator. Wow, galing. Galing talaga. So, ito pong Maranatha Christian Academy, kayo po ang founder na nito. Kayo mag-asawa. Ay, hindi naman. Ang founder nito, lagi niya sinasabi na graduate siya ng Antap da Carabao. Sino ba yun? Para sa mga interview na. Kasi sino siya? Si Pastor Capistrano Albito, originally from Saragossa, Nueva Ecija. Galing. At third grade lang siya. Kaya hindi pa siya marunong ng English at Ilocano nung dumating dito dahil Tagalog siya from Nueva Ecija. Opo. Dito lang siya sa Hawaii na natuto ng mag-Ilocano at mag-English. At dahil grade 3 lang siya at pinili naman ng Panginoon na from deathbed na through a missionary who prayed for him na if he accept Jesus as Lord and Savior, dahil ang background niya is Catholicism, sabi naman ng missionary,
if you receive Jesus as Lord and Savior, mas sigurado ka na pupunta sa langit. He was thrown to the deathbed na. Kaya yung mga namamatay na nandoon na sa kwarto ng mga patay. Oh. Pero the Lord made a miracle na nabuhay siya. Kaya nung nabuhay siya, sabi ng pastor na nag-witness sa kanya, maging pastor ka na lang para ang testimony mo, yun lang ang kailangan dahil yung mga disciples, fishermen naman sila. O kaya mga nagkukolekta ng buwis. Kaya wala naman yung mga matataas na pinag-aralan sa Bible School. Kaya nung tinanggap niya yon na title na being pastor kahit wala siyang pinag-aralan, ang Panginoon naman na nangusap sa kanya sa Book of Isaiah na pagkabasa niya yon, the Lord will give him the tongue of the learned, the tongue of those who have studied. Parang ganon. Tapos, nung pagdating ko dito sa Hawaii, sabi niya, ikaw ang pastor. Ako ang Moses na nagumpisa ng church na ito, pero ikaw ang Joshua. Wow, talaga, grabe. Ikaw pala. Hallelujah. Grabe, Pastor Sir. Nasaan po si Pastor Capistrano ngayon? Nasa Glory Land na ngayon dahil kinuha na ng Panginoon. Umuwi na pala siya sa palagiang Yan. tahanan. At kayo po ang nagpatuloy, Pastor. Ako ang nagpatuloy dahil sabi niya, ikaw ang Joshua, kahit anong sabihin ng Panginoon sa iyo, how you will organize this church, Grabe. ikaw ang mag-manage, sabi niya ganon. Amen. Grabe. Si Lord. Kaya, sa pagkapastor ko, doon nangusap ng Panginoon na mag-start kami ng school na kahit wala kaming educational background ng aking misis na katulad ng mga teachers, katulad ng mga may masters of education sa education, pero the Lord told us to open a school. Kaya the Lord opened the door for my wife and I to go on a training for an ACE school, Accelerated Christian Education School in Texas. And so, by faith, nagumpisa kami sa pagtitraining doon, and the Lord provided all the finances that we needed. Kaya naka-start kami ng school from K to 12. Wow. Grabe. So, lahat po ba ng schools ninyo ay may academy? Oo. Wow. Yung mga daughter church namin sa Zaragoza, Opo. meron silang academy at marami na silang estudyante. Yung daughter church namin na inumpisahan namin sa Seattle, Washington State, malaki na ang school nila and they have their own property. At maraming salamat sa Panginoon na talagang God is moving in a mighty way sa mga sumunod din sa aming footsteps na in-encourage namin sila mag-open ng school. Grabe. Wow. So, itong 12 simbahan na pinagkatiwala ng Panginoon sa inyo, lumalabas ilan na po lahat ang inyong pastor ngayon? Marami naman sila. So, I would say na kung ilan, siguro mga less than 20. Yan, praise God. Nako, pastor, hanggang nga nabannog, hindi po ba kayo napagod? Napapagod din dahil, alam mo, senior citizen na ako, kaya napapagod na rin ako. Okay, pag-usapan natin, pastor. Pastora, Apo. magkaiba naman yung pagod sa kaluluwa sa pagod sa katawan. Yan. Oo. Pagod sa kaluluwa ay walang lunas yun. Si Lord lang. Ang pagod sa katawan may lunas, itulog lang Yan. at ipahinga. Sige nga, Pastor Dong, pwede ba akong magtanong sa Sige kanya? po. Sige. Para ang ganda po ng inyong platform, masasabi ko na talagang parang lahat inilatag ano? Parang sabi nga ni Bishop
Joey Lapitan, kapag Ilocano daw ang pastor, kahit saan dalhin, mabubuhay yan. Kasi naguhukay talaga yan. Ilocano! Si Bishop Joey Lapitan, taga Nueva Ecija po Oo, yan. may idea. Ngayon po, pastor, Tanungin mo nga kung kilala niya si Pastor Abe or Abraham Rillion. sumagot ka, Bishop. Amam ka no, ni Abraham Lilyon. At taga saan na din po kayo. Ngayon po, pastor, una kong tanong, as a global missionary and at the same time, sabihin natin na naging founder na kayo ngayon ng Maranatha. Ano po? Actually, ang Maranatha napakalaki sa Pilipinas eh. Una kong tanong, are you connected with them? Meron kaming church doon sa Solsona, Ilocos Norte. The name of our church there is Maranatha Christian Church International. So, hindi po kayo Name lang. connected doon sa isang Maranatha dito na napakalaki. Independent po kayo. Opo. Hindi siguro, pero kasi very common ang Maranatha dahil nasa 1 Corinthians Yes. chapter 16 yan. Yes po. Opo. Opo. Meron yan. Okay. So, kasunod kong tanong, Pastor, babalik pala ako dun sa aking tanong. As a global missionary and at the same time, senior pastor, una pong tanong ko, within the family mo na, what are the challenges na masasabi mo na nangyari during the time sa family mo na na-overcome mo? Na-overcome ko yun, mga challenges na kahit na iniiwan ko kung minsan yun pamilya ko, the Lord had given me a very supportive wife, a Wow. very prayerful wife, and a very understanding wife. Wow, grabe. Hallelujah. Talaga naman. Sa Mrs. Supportive, sa mga anak naman po, was there a challenge in your ministry while you are serving? I would say na may mga challenges naman na katulad ng growing up the teenagers na sila, they like to be on their own. Kaya nung sinasabi nila na kailangan, gusto nila, doon naman sila sa mainland na mag-aral ng kanilang college education. Yung sabi ko, bakit pa kayo doon sa mainland? Layo-layo, paano kung magkasakit kayo? Sana dito na lang kayo sa Hawaii mag-aral. So, yun ang challenge. Pero sabi naman nila, Daddy, lagi mong pinipreach, ang Heavenly Father will take care of us. Then, kailangan i-release mo kami. Dahil siya rin ang Heavenly Father namin. At kung magkasakit kami, edi siya rin ang gagamot sa amin kung magkasakit kami. So, na-challenge ako. Pati ng misis ko. Talaga naman. So please release me, let me go. Nirelease mo nga. Rinilis namin. Sila. So, tatlo sila, nag-aaral sila sa mainland. Yung dalawa sa California, yung isa sa Missouri. Talaga. Mabuti si Lord. Nakakatuwa naman yan, Pastor. Mukhang ang inyong nest, biglang bumalik kayong dalawa lang. Grabe, no? Hindi naman dahil nung nakagraduate na sila at nasubukan nila magtrabaho doon, sabi nila, maganda dito sa mainland pero mas maganda pa rin sa Hawaii. Kaya, at saka mas marami ang mga kamag-anak natin doon, sabi nila. So bumalik silang lahat dito sa Hawaii. Wow! Galing! Napakasaya. Sumagot na po si Bishop Joey Lapitan. Kilala ko po si Abraham Rillion. Sino ba si Abraham Rillion, Pastor? Siya ang senior pastor doon sa Saragossa Christian Church na inumpisahan namin noon 1980. Tagal na. Wow, grabe. Tagal na. Yung tatay niya, si Rudy Rillion, ang pastor noon. Pero ngayon,
pinasa na ng baton si Pastor Rudy Lirion kay Abraham Rillion kasi nagumpisa naman si Pastor Rudy ng another church doon sa Valdez. Oh. Wow, grabe. Maganda to Mukhang puro legacy of continuation na ang pinag-uusapan natin, Oo. Pastor. Kasi galing sa spark. Opo. Nag-spark sa magulang. Mm-mm. Oo, pero yung yung isang taong sinabing sa kalabaw, sa ibabaw lang ng kalabaw. Imagine mo yun, sa ibabaw lang ng Ngayon, kalabaw. nasa langit na. Ngayon, nasa palagi ang tahanan kay Lord. Amen. At nagpatuloy, hindi natenga pastora. Yan, mabunga, Pastor. Oo, grabe. Sa inyo po, Pastor, meron na po ba kayong masasabi na magpapatuloy ng inyong sinimulan o sa iyong mga anak o mga spiritual sons? Meron naman, dahil dito naman sa aming church dito, meron kaming preaching team. Kaya may mga other pastors na tumutulong at ang aking bunsong anak na lalaki na nag-iisa ay naging pastor na rin since 2014. Kaya most likely na kung kunin na ako ng Panginoon, magpatuloy pa rin ang trabaho. Yan ang napakahalaga sa lahat. Yung nakalatag na talaga ahead of time. Hindi insecure si Pastor Sear kasi inihanda na niya kaagad ang kasunod. Maybe. Ang halaga ng pattern, Pastor? Napakahalaga. Amen. May biro si Bishop Joey Lapitan. Ano daw yun? Kasi si Pastor Sir nagpasalamat kay Mrs. Siya naman daw ay kay Miss. Ano yun? Kay Mrs. umaasa. Siya ang supportive at prayer warrior. Prayer warrior. Ay, galing talaga. Saya. Salamat sa Diyos. So, mga anak mo, biological children niyo po, Pastor. Meron na po kayong anak na pastor? Oo, yun nga, sabi ko, yung bunsong anak namin, pastor na siya. Wow. How old is he? How old is he? Di 37. Oh, hinog 37. na. So may mga, ilan na po ang apo niyo, Pastor? 7. Ang dami. Kaya yan. Ang nakaka... Yung bunso namin anak, ang kanyang bunsong mga anak ay kambal, lalaki at babae. Wow. Nakakatuwa. Ang galing ni Lord. Oo. Nako, Pastor. Ano ang kasiyahan ng isang ama na makita mo yung anak mo ay naglilingkod na? The answered prayer yon dahil sabi ni Joshua, "As for me and my house, we will serve the Lord." Amen. Kaya nung makita ko sila lahat naglilingkod sa Panginoon, talagang masayang-masaya ang aking puso. Oh, hallelujah. Pinakamasaya ang mga magulang. So, ang lahat po ng inyong mga anak ba ay may mga kanya-kanya ng pamilya? Oo, meron naman. At international kami, dahil yung panganay naming babae, nakapangasawa siya ng pure Japanese ancestry. Yon pangalawa naman na babae, nakapangasawa siya ng Irish American. At yon bunso namin na pastor, local Filipina. International man. Kumusta po ang buhay na nandoon lagi sa international, Pastor? Masaya. Grabing blend yun, no? Teka nga, tinuruan mo ba ang mga apo mo mag-Ilocano, Pastor? Ay, oo naman. Tinuturuan ko pa sila ng magbisaya, tinuturuan ko pa sila ng magsalita ng Hebrew. Wow. Grabe. Ang saya ni Lord sa amin. Ang galing, unique. Ay, nako, ang dami sanang katulad mo, Pastor. Yan. Pastor Sear, pakausapin nyo nga po ang mga viewers natin. Sabihin nyo nga sa kanila ang kahalagahan na tayong lahat ay mag-yes doon sa Great Commission at ano ang kahalagahan ng Global Mission. Ang masasabi ko sa mga tagapakinig, sabi ng
Panginoon na as many as received Him, to them He gave the power to become the children of God. Amen. At kung children of God tayo, dapat natin sundin ang mission ng ating Panginoon dahil ang kanyang ginawa dito sa lupa ay nagmisyon para sa iyo at para sa akin na ikaw ay maligtas dahil tayong lahat na tao ay makasalanan and all have sinned and come short of the glory of God. But as many as received Him, to them He gave the power to become the children of God. So His command to all of us believers, go therefore and make disciples of all nations. Hindi lang Pilipinas, all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So kailangan natin na ipakita ng ating buhay Kristiyano at wag nating ilihim, wag nating ilagay doon sa ilalim at mamamatay yon dahil sabi ng Panginoon ng Matthew 5:16, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. So I would like to encourage every listener and every believer especially to shine brightly every day and everywhere, and let us make our Lord Jesus Christ famous. God bless you all. Wow, hallelujah. Wow! Mga ka-daily live sharing global mission, Pastor Seer Domingo, naikot niya ang 45 nations. Pastor, kulang ka pa dahil we have 195 countries. Meron ka pa 150. And we believe if God will give you more strength, marami ka pang bansang maiikot. Amen. Pinagpala tayong lahat. I would like to encourage you, kung gusto niyo sumama ng next nation na pupuntahan ko, nag-organize ako ng trip to India, the most populated country in the whole world, na kasi na-overtake na niya ng China. And in January of 2027, I'm going to bring a group of carpenters and travelers to do missions there, and we are going to help my friend in India to build a seminary, school, and church in India, in Assam, India. Wow, grabe. Missionary talaga. Narinig nyo, mga kaibigan, sino ang gustong pumunta ng India? Sabi ni Ate Rosemary Socias, wow, more to conquer in Jesus' name. Praise the Lord. Pastor Dong, kung ikaw nga hindi nalilimitahan, disabled, nakakarating kung saan-saan, hallelujah, kayo pa kaya, hinahamon namin kayo, ang sarap maglingkod sa Yeah. Panginoon. Kasi ang pagkatawag ni Lord sa atin talaga, you should be a missional Yes. servant of God. Amen. Yun talaga po yan. Kaya nga may buhay doon eh. Yes. Pastora. Okay. Amen. Kaya kaming mag-ina, kadadating namin galing ng Ethiopia, Pastor, Addis Ababa, Ethiopia. Galing kami 2 weeks ago. Kaya sama-sama tayong maglingkod, marami pang hahayuan. At ngayong August, papunta kami ng Batam, Indonesia. Mga kaibigan, mga kapatid, abangan naman natin bukas, Kingdom Living Part 2 from Hawaii to Perth, Australia naman po tayo Pabiyahe tayo. bukas. Ang saya-saya sa ginagawa ng Panginoon. Salamat po, Pastor Seer, sa parting words. We are looking forward one day, ang misis mo naman, ang kasama natin para ma-interview naman po namin kayo mag-asawa. Ano ang saya? Ano ang sarap magkaroon ng strong support mula sa misis? Amen po ba? Amen. Pastor Dong, parting words po natin. Mga kaabangers, walang naglingkod kay Lord na pinabayaan niya. Walang naglingkod kay Lord na iniwanan niya. Ang lahat ng naglilingkod kay Lord with a willing mind. With a willing mind, sabi ni David yan sa kanyang anak na si Solomon.
serve God willingly with a willing mind. Sabi ng Exodus 23 verse 25 to 26, serve the Lord your God with all your heart. And he said that I will bless your water, I will bless your bread, I will remove sickness in your midst, and I will not allow miscarriage, and I will make your days longer. Hallelujah. Talaga nagpapahaba ng buhay, Pastora. Sabi nga nung quote doon sa tabi ni Pastor Sir, give thanks, trust in God, believe in grace, show kindness, love one another. Forgive quickly. Yan, have cheerful hearts, share with others, pray without ceasing. Pastor Sir, ipanalangin nyo nga po ang lahat ng mga nakikinig sa ating programa. Maraming salamat po. Maraming salamat, Panginoon, sa kabutihan mo sa araw na ito sa amin, at hindi lang matatapos sa araw na ito, kundi all the days of our lives you are going to bless us as when we seek you first and your kingdom and your righteousness, because we believe that all these things shall be added unto us. For you are truly great and mighty, and those who trust you, you will never forsake them. So I pray for every listener right now that whatever their needs are, meet them where they are. Heal those who are sick in their physical bodies and have many challenges physically and emotionally. Heal them, that by your stripes, Lord Jesus, Lord, let them be made whole through Christ Jesus, our Lord, our healer. Thank you, Heavenly Father, for supplying their needs according to your riches in Christ Jesus. Bless every business represented by anyone listening today. Bless every work represented by your workers. Let them live a healthy life, and let them continue, O Lord, to live victoriously in Christ Jesus, who gave us the victory. And we thank you and we praise you that when we trust you with all our heart, your peace will be upon each and every one of us. And I declare peace upon every listener. I declare life and life more abundantly. In the name of Jesus, we thank you and we praise you for saving all our loved ones through our witness to all of them who are still living in darkness, that we will continue to shine brightly every day and everywhere, and we will make you, Lord Jesus, famous. I thank you for blessing everyone, especially the ministry of Pastor Dong and Pastora May. We thank you and we praise you that they will continue to live healthy lives and be productive in the assignments you have given them to do. In Jesus' name, amen. Amen. Maraming salamat po, Pastor Sir. Maraming salamat, mga ka-daily life sharing. Bukas muli, magsama-sama po tayong lahat. God bless us all.